ang pagbabalik ng hasyendero. Noong umagang iyon, pagkatapos ng maagang pag-ulan, nagmamadaling lumabas ang mga tao mula sa international arrivals ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Sa gitna nila, may isang lalaking maraming puting buhok, mabagal kung kumilos ngunit matalim ang tingin. Siya si Rafael Rafi Marquez, 63, isang Filipino-American na naninirahan sa California at dating nagtatag ng sikat na Filipino fusion restaurant chain sa Amerika. Matapos ang mahigit 30 taon sa ibang bansa, bumalik siya sa Pilipinas para sa isang dahilan na siya lamang ang nakakaalam. Sa kanyang pasaporte, ang nakalagay na tirahan ay Los Angeles, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ang kanyang tunay na tahanan ay ang Maynila kung saan siya ipinanganak, nagsimula at umalis noong siya ay nasa edad 30. Ang paglalakbay na ito ay hindi para magbakasyon o mag-invest pa, kundi para maghanap ng sagot sa isang bagay na bumabagabag sa kanyang loob. Ang babaeng mapapangasawa ng kanyang anak, karapat-dapat ba talaga siya para sa kanilang pamilya? Si Don Rafi ay may isang anak na lalaki, si Gabriel Gabo Marquez, 32. Nakasalukuyang Chief Operating Officer ng isang mabilis na lumalagong fintech company sa Bonifacio Global City. Ipinanganak si Gabo sa Amerika, nag-aral ng husto at bumalik sa Pilipinas upang magtrabaho halos 5 taon na ang nakakaraan. Sa mata ng lahat, siya ang huwaran ng modernong, matagumpay at tiwalang henerasyon. Laging ipinagmamalaki ni Don Rafi ang kanyang anak, ngunit nag-aalala rin siya dahil si Gabo ay labis na mapagtiwala. Sa tuwing ikinukuwento ni Gabo ang tungkol sa kanyang nobya, nararamdaman ni Don Rafi na may bahid ng pangamba sa gitna ng kaligayahan. Ang babae ay si Bianca Alcaraz, nagtatrabaho sa larangan ng public relations at sikat sa social media dahil sa kanyang mga charity works at kanyang high society lifestyle. Nakita lamang ni Don Rafi si Bianca sa mga larawang ipinadala ni Gabo. Maliwanag ang mukha, tiwala ang aura, at ang kanyang mga salita sa kanyang mga posts ay laging positibo at matatag. Ngunit ang karanasan ni Don Rafi sa buhay ay nagturo sa kanya na ang imahe sa social media ay hindi kailanman nagpapakita ng buong katotohanan ng isang tao. Mula pa sa Amerika, palihim siyang naghanap ng impormasyon. Sinasabi ng lahat na si Bianca ay may ambisyon, ngunit binibigyang diin din ng lahat na marunong siyang pumili ng taong mamahalin. Ang pariralang iyon ay nagpabigat sa kanyang isip nang ipinahayag ng kanyang anak na magkakaroon sila ng formal na pamanhikan sa pagitan ng dalawang pamilya. Nagpasya siyang lumipad ng mas maaga nang hindi alam ni Gabo. Gusto niyang makilala ang babae sa isang sitwasyon na hindi niya inaasahan upang makita ang kanyang tunay na pagkatao, hindi ang inayos na imahe. Dinala siya ng taxi papalayo sa paliparan patungo sa isang hotel sa Makati. Sa daan, tumingin siya sa bintana at napagtanto na labis nang nagbago ang Maynila. Ang mga kalsadang bahagi ng kanyang kabataan ay siksikan na ngayon sa mga sasakyan at nagliliwanag na billboards. Ngumiti siya, may pagkanostalhik ngunit may pakiramdam ng pagiging estranghero. Ang driver ay nagsalita tungkol sa presyo ng lupa, tungkol sa teknolohiya, tungkol sa kung paano ang mga batang Pilipino ay maaari nang maging may-ari ng negosyo at mag-invest sa ibang bansa. Tumango siya, walang idinagdag, iniisip lamang si Gabo. Sinabi ng kanyang anak na gusto niyang patunayan ang kanyang sarili nang hindi umaasa sa pangalan ng kanyang ama. Iginagalang niya iyon, ngunit alam din niya na si Gabo ay nabubuhay sa isang lipunan kung saan ang panlabas na anyo ay minsan ang nagdidikta ng lahat. Nang gabing iyon, sa tahimik na silid, binuksan ni Don Rafi ang kanyang laptop at tiningnan muli ang mga larawang ipinadala ni Gabo. Sa mga larawan, laging nakangiti si Bianca sa mga charity events, mga eleganteng hapunan, at mga biyahe sa ibang bansa. Hindi niya makita doon ang anumang bakas ng pagiging simple. Hindi siya maaring manghusga batay lamang sa mga bagay na iyon, ngunit may isang bagay sa kanyang loob ang nagpapabigat sa kanyang damdamin. Ang kanyang anak ay mabait, mapagtiwala at madaling madala ng damdamin. Laging iniisip ni Gabo na ang lahat ay mabuti, na ang lahat ay totoo. Alam ni Don Rafi na ang unang pag-ibig ay madalas na bulag at kapag lumalalim na, mahirap nang makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na damdamin at matalinong pagkakalkula.
Kinabukasan, maagang nagising si Don Rafi at tumawag sa isang matandang kaibigan na dati niyang kasama sa negosyo sa Maynila. Ang kaibigan ay kasalukuyang namamahala ng isang sikat na karinderya chain. Sinabi ni Don Rafi na gusto niyang subukan ang isang araw ng pagtatrabaho sa Pilipinas upang maunawaan ang kasalukuyang buhay paggawa. Nagulat ang kaibigan, ngunit dahil sa paggalang kay Don Rafi, pumayag ito at inirekomenda siya sa isang maliit na karinderya sa Sampaloc kung saan maraming customer at sunod-sunod ang delivery. Ngumiti si Don Rafi at sinabing, "Isang araw lang, sapat na." Nabuo na sa kanyang isip ang plano. Magpapanggap siyang isang ordinaryong delivery rider na maghahatid ng pagkain sa Grand Hyatt Residences condo unit ni Bianca. Walang nakakaalam. Tanging siya at ang may-ari ng karinderya lamang. Naniniwala siya na kapag nakaharap ang isang tao sa pinakamababang social status, lalabas ang tunay na pagkatao nito. Nang tanghali, dumaan siya sa opisina ni Gabo, ngunit hindi pumasok. Mula sa malayo, nakita niya ang kanyang anak na lumabas kasama si Bianca. Nakasuot si Bianca ng eleganteng corporate attire, maliwanag ang mukha at tiwala ang tingin. Nagtatawanan sila. Ang imaheng iyon ay nagpaling lang sa kanya. Baka nag-iisip lang siya ng labis, baka talagang mabait ang babae. Ngunit naalala niya ang mga nakita niya sa loob ng ilang dekada ng kanyang negosyo. Maraming tao ang yumuyukod sa kanya kapag may kailangan at tumatalikod kapag sila ay may pera na. Alam niya ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na kabaitan at manners na may pakinabang. Sa huli, nagpasya pa rin siyang ituloy ang plano. Pagdating ng hapon, nang makabalik sa hotel, naghanda siya ng simpleng damit at sinulat ang address ng karinderya na sinabi ng kaibigan niya. Tumawag siya para kumpirmahin, sinabing hindi na kailangang bayaran, hayaan lang siyang sumubok ng isang araw. Ang boses ng may-ari ng karinderya sa kabilang linya ay tumawa ng malakas, sinabing sa Pilipinas, pinahahalagahan nila ang mga working class. Huwag siyang mag-alala. Tumugon siya sa mahinahong boses, sinabing gusto niyang makita iyon ng sarili niyang mga mata. Bago matulog, nakatanggap siya ng text mula kay Gabo. Sinabi ng kanyang anak na nagpareserba na siya para sa formal na pamanhikan sa weekend at sinabing maghanda siya para makilala ang magiging kahanga-hangang manugang niya. Tiningnan niya ang mensahe at isang hindi maipaliwanag na damdamin ang bumalot sa kanya. Ayaw niyang sirain ang kaligayahan ng kanyang anak, ngunit lalo niyang naramdaman ang pangangailangang kumpirmahin ang lahat. Para sa kanya, ang kasal ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig ng dalawang tao, kundi isang pagkakaisa ng dalawang pamilya at dalawang paraan ng pamumuhay. Ang isang asawa ay maaaring mag-angat sa isang lalaki o maaari siyang hilahin pababa sa bangin. Mula sa labas, naririnig pa rin ang ingay ng mga sasakyan. Ipinikit ni Don Rafi ang kanyang mga mata at inisip ang umaga kinabukasan. Sa kanyang isip, ang imahe ng isang ama, isang taong dumaan sa mahihirap na taon na nagsimula sa wala. Ngayon ay pinipili ang pagbabalik sa pinakasimulan, hindi para hanapin ang kaluwalhatian, kundi para makita ang tunay na puso ng isang tao. Ang pagbabalik na ito ay hindi niya sinabi sa kahit sino. Walang press o partners na inabisuhan. Nangyari ang lahat ng tahimik, tulad ng isang personal na paglalakbay. Sa kanyang puso, ang Pilipinas ay hindi lamang ang kanyang tinubuang bayan, kundi ang lugar na nagturo sa kanya kung ano ang dignidad, paggawa at tunay na halaga. 30 taon sa Amerika, nasaksihan niya ang napakaraming tao na nawawala ang kanilang ugat dahil lamang sa paghabol sa panlabas na kasaganaan. Natatakot siyang ang kanyang anak ay nasa landas ding iyon kung walang magpapaalala, at si Bianca, ang babaeng iyon, ay maaaring ang pinakamalaking pagsubok upang malaman niya kung gaano nakatanda ang kanyang anak. Nang gabing iyon, umupo siya sa harap ng bintana, tinitingnan ang mga ilaw ng lungsod na sumasalamin sa kanyang mga mata. Inisip niya ang umaga kinabukasan, kapag magsisimula na siyang maging isang delivery man, kapag kakatok siya sa isang marangyang kondo sa BGC, at bubuksan ni Bianca ang pinto nang walang kaalam-alam na ang nakatayo sa harap niya ay ang ama ng kanyang fiancé. Ang lahat ay inayos na. Naniniwala siya na sa loob lamang ng isang araw lalabas ang katotohanan. Sa kanyang puso, wala siyang intensyong parusahan. Tanging pagnanais lamang na protektahan ang kanyang anak, protektahan
ang mga halaga na iningatan niya sa buong buhay niya, ang paggalang sa pagitan ng mga tao, anuman ang social status. Ang Maynila sa gabi ay hindi pa natutulog. Sa isang sulok ng silid ng hotel, tahimik na nakaupo ang amang iyon, iniisip ang paglalakbay ng kanyang buhay. Matapos ang maraming taon sa ibang bansa, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang mayroon talaga siyang dahilan upang bumalik, hindi upang hanapin ang nakaraan, kundi upang iligtas ang hinaharap. Kinabukasan, maagang nagising si Don Rafi. Ang kanyang plano ay handa na. Hindi niya sinabi sa kahit sino o nag-iwan ng mensahe para sa kanyang anak. Nag-iisa siyang sumakay ng Grab patungo sa maliit na karinderya sa Sampaloc na inirekomenda ng kaibigan niya. Ang may-ari ay isang lalaking mga 50 taong gulang, mabait at laging pinahahalagahan ng mga customer dahil sa mabilis na serbisyo at masarap na pagkain. Nang ipaliwanag ni Don Rafi ang kanyang pagnanais na magtrabaho ng isang araw bilang isang ordinaryong delivery man, ang may-ari ay nagulat. Ngunit pagkatapos ay tumawa, sinabing magandang ideya iyon. Sinabi lang niya kay Don Rafi na sundin ang mga patakaran at tandaan ang mga address ng mga customer at ang iba pa ay hahayaan niyang siya na ang bahala. Matagal nang naiintindihan ni Don Rafi na kung gusto niyang makita ng malinaw ang pagkatao ng ibang tao, kailangan niyang ilagay ang sarili sa isang mas mababang posisyon kaysa sa kanila. Noong mga unang taon niya sa Amerika, gumawa siya ng lahat ng uri ng trabaho, pagiging busboy, paghuhugas ng pinggan, paglilinis, at hindi iilang beses siyang minamaliit. Ngunit ang mga araw na iyon, mismo ang nagpaliwanag sa kanya ng halaga ng paggawa. Ngayon, gusto lang niyang kumpirmahin kung ang kanyang magiging manugang, na lubos na pinupuri ng kanyang anak, ay isang taong marunong magbigay galang. Wala siyang intensyong subukan ang kahit sino, lalo na ang babae. Gusto lang niyang makita ang pinakatunay na reaksyon ng walang veneer ng pera o kasikatan. Ang umaga sa karinderya ay laging abala. Sunod-sunod ang mga order. Karamihan ay mga office workers, matatanda at students. Tahimik na umupo si Don Rafi, nakikinig sa mga tagubilin ng may-ari at tinitingnan ang listahan ng mga address sa papel. Nang makita niya ang huling linya, Unit 45B, The Grand Hyatt Residences BGC, ang pangalan ng tatanggap ay Bianca Alcaraz, bumigat ang kanyang puso. Iyon ang lugar na laging binabanggit ng kanyang anak kung saan nakatira si Bianca. Dahan-dahan niyang binasa ang address ng ilang beses na para bang gusto niyang iukit ito sa kanyang isip. Sinabi ng may-ari na sila ay isang regular na customer, nag-o-order araw-araw, karaniwan ay tapsilog at laging humihingi ng on-time na delivery. Tumango si Don Rafi, walang sinabi. Bandang alas 10, lumabas ang unang order ni Bianca. Tinawag siya ng may-ari, sinabing maghanda na. Maingat niyang kinuha ang bag ng pagkain, tiningnan muli upang matiyak na walang pagkakamali sa order. Sa daan, naalala niya ang mga salitang sinabi ng kanyang anak tungkol sa kanyang nobya. Sinabi ni Gabo na si Bianca ay banayad, maalalahanin at may pakialam sa ibang tao, lalo na sa mga working class. Naniniwala si Gabo na si Bianca ay isang modernong babae, independent, ngunit marunong magpanatili ng tradisyonal na values. Sa tuwing naririnig niya ito, tahimik lang si Don Rafi. Ayaw niyang mawalan ng tiwala ang kanyang anak sa pag-ibig, ngunit alam niya na ang sinseridad ay hindi laging kasama ng magandang panlabas na anyo. Nang dumating siya, naghintay siya sa labas ng lobby ng high-end na kondo. Ang mga pumapasok at lumalabas ay mahigpit na binabantayan ng mga security guards. Tinanong ng building manager ang dahilan, ipinakita niya ang delivery slip, nag-sign at pinayagang umakyat. Sa elevator, inisip niya na kung talagang mabait ang babaeng ito, baka labis siyang naghihinala. Ngunit kung kabaligtaran, kailangan niyang malaman iyon bago pa lumayo ang lahat. Sabi niya sa sarili, hindi niya hinahangad na makakita ng masama, gusto lang niyang makita ang katotohanan. Nang maihatid niya ang pagkain, lumabas si Bianca upang tanggapin ito. Ang mukha niya ay hindi nagbago mula sa mga larawang ipinadala ni Gabo, mas maganda pa nga sa personal. Gayunpaman, ang kanyang tingin ay malamig, ang kanyang mga salita ay maikli, ang tono ay kulang sa warmth. Sinabi niyang early siyang nag-order pero late ang delivery at pumasok na nang hindi man lang tiningnan ang taong naghihintay ng kumpirmasyon ng order. Nagtiyaga si Don Rafi,
mahinahon lamang sumagot. Hindi siya nagpasalamat, isinara lang niya ang pinto matapos tanggapin ang pagkain. Nagaganap ang lahat ng mabilis, ngunit sapat na para maramdaman ni Don Rafi ang lahat. Sa sandaling iyon, alam niyang kailangan niyang magpatuloy. Nang tanghali, nang bumalik siya sa karinderya, nagbiro ang may-ari, tinanong kung napagod ba siya sa unang delivery niya. Ngumiti lang siya, sinabing mas kahanga-hanga ang mga taong gumagawa nito araw-araw. Pagdating ng hapon, tumulong siyang maglinis, mag-ayos ng mga order at tandaan ang mga ruta. Ang lahat ay simple, ngunit nangangailangan ng tiyaga at pagiging masinop. Napansin niya na ang lahat ng mga worker dito ay masaya, kahit na mahirap ang trabaho. Habang nag-uusap, idinagdag ng may-ari na si Bianca ay madalas mag-order, laging nagmamadali at maselan. Maraming staff ang ayaw mag-deliver sa kanya, ngunit dahil regular customer siya, kailangan nilang gawin. Tumango lang si Don Rafi, walang sinabi, ngunit nabuo na sa kanyang isip ang desisyon. Bukas, tatanggapin niya ulit ang delivery sa kondo na iyon. Pag-uwi niya sa hotel, binuksan niya ang kanyang telepono at tiningnan muli ang mensahe mula sa kanyang anak. Nagpadala si Gabo ng larawan ng isang singsing. Sinabing plano niyang mag-propose kay Bianca sa susunod na linggo. Tahimik niyang tiningnan ang nagniningning na diamond ring sa larawan, mabigat ang kanyang loob. Ang kanyang anak ay lumaki sa kasaganaan, hindi kailanman nagkulang, kaya siguro hindi niya naiintindihan ang pakiramdam ng isang taong hinahamak dahil lang sa nakasuot ng delivery uniform. Naalala niya ang kanyang sarili, 30 taon na ang nakakaraan, nagtatrabaho ng part-time sa isang Amerikano na restaurant, pinagalitan ng mga customer dahil lang malamig ang pagkain. Ang mga alaala na iyon ay hindi nagdulot ng sakit, kundi nagpaliwanag sa kanya ng halaga ng pagpapakumbaba. At gusto niyang ang papasok sa kanilang pamilya ay mayroon din noon. Kinabukasan, bumalik siya sa karinderya. Ngumiti ang may-ari, tinanong kung gusto niyang magpahinga ng isang araw, ngunit sinabi ni Don Rafi na gusto pa niyang magtrabaho. Nang lumabas ang pangalawang order ni Bianca, ibinigay agad ito ng may-ari kay Don Rafi dahil alam niyang gusto niyang siya mismo ang mag-deliver. Mahinahon siyang nagpasalamat at umalis. Sa pagkakataong ito, sinubukan niyang manatiling kalmado, walang inaasahan, walang intensyong manghusga. Gusto lang niyang obserbahan ng mabuti. Sa daan patungo sa kondo, inisip niya ang nakaraang mga taon. Nasaksihan niya kung paano nagbago ang maraming tao dahil sa pera. Nang mahirap pa sila, nagsasalita sila tungkol sa kabaitan. Nang yumaman na, nakalimutan nilang yumukod upang batiin ang iba. Ayaw niyang maging biktima ang kanyang anak ng ganoong klaseng tao. Kahit na pag-ibig, kung nagsimula sa maling pag-aakala, maaga o huli ay magiging trahedya. Sabi niya sa sarili, anuman ang mangyari, mananatili siyang kalmado. Hindi siya hukom, kundi isang ama na gustong protektahan ang kanyang mahal na anak. Ang pangalawang delivery ay hindi nagbago. Binuksan ng babae ang pinto, tinanggap ang pagkain, nagreklamo ng kaunti na malamig ang pagkain at sinabing iwan na lang doon. Sumago lang si Don Rafi ng Mekli, binati siya NJ Bon Appetit at umalis. Walang salamat, walang friendly look. Ang lahat ay naganap ng napakalamig. Pagbaba niya sa lobby, tiningnan siya ng security guard ng may awa, sinabing mahinahon na maraming delivery riders ang pinagalitan ni Bianca. Mayroon daw umalis na sa trabaho dahil sa stress. Tahimik lang si Don Rafi. Nang hapong iyon, nang bumalik siya sa karinderya, tumulong siyang maglinis ng lamesa, maghugas ng containers at kumain kasama ang lahat. Napansin niya na ang lahat ay nakangiti, kahit na wala silang mayaman. Siguro ang nagpapasaya sa tao ay hindi pera, kundi ang pakiramdam na iginagalang. Naalala niya ang kanyang sarili 30 taon na ang nakakaraan, pinagalitan dahil lang sa late na pagkain. Naiintindihan niya ang sakit ng paghamak at alam niyang madali itong makawala ng pananampalataya sa kabutihan. Kinabukasan, bumalik si Don Rafi sa karinderya ng mas maaga kaysa sa dati. Sinabi lang niya ng maikli na gusto niyang magpatuloy. Ang nakalipas na 2 araw ay nagpakita sa kanya na ang panlabas na anyo ay hindi sapat upang manghusga. Kailangan niya pa ng oras upang mas maunawaan. Ngayon, umaasa siyang makakita ng
kahit kaunting pagbabago mula kay Bianca, kahit na isang maliit na kilos. Bandang gitna ng umaga, lumabas ulit ang order ni Bianca. Ngayon, pumili siya ng ibang pagkain, nagdagdag ng inumin at sinulat sa note na dapat on time ang delivery. Tumawa ang may-ari, sinabing, maselan ang customer na ito, kahit 5 minuto lang, tatawag iyan para magreklamo. Tahimik lang si Don Rafi, maingat na inihanda ang lahat, at umalis. Sa kanyang puso, wala ng kuryosidad, tanging kalmado na lamang ng isang taong sanay na sa mga pagsubok. Alam niyang ang mga tao ay hindi masama dahil sinasadya, kundi dahil hindi nila naiintindihan kung ano ang paggalang. Ang kondo sa BGC ay pareho pa rin, marangya at malamig. Nang dumating siya, tinanong siya ng security guard kung may reklamo ba siya ngayon. Ngumiti siya at sumagot, hindi ko pa alam. Aakyat pa lang ako. Nang makarating siya sa unit, nagring siya ng doorbell at matapos ang mahabang paghihintay, bumukas ang pinto. Lumabas si Bianca, maayos ang damit, makeup na maingat na inilagay, ang tingin ay malamig pa rin. Tinanggap niya ang pagkain, mabilis na nag-check at sumimangot, sinabing parang mas kaunti ang serving kaysa sa dati. Mahinahon na ipinaliwanag ni Don Rafi na ang serving ay pareho pa rin. Tumango lang siya, isinara ang pinto ng walang salamat. Bumaba siya, nalulungkot, ngunit may pakiramdam ng walang laman sa kanyang puso. Sinabi ng kanyang anak na si Bianca ay mabait at mapagmahal, ngunit sa totoo lang, wala siyang nakita. Siguro nakikita lang ni Gabo ang ibang panig, o baka humanga lang siya sa modernong, malakas na panlabas na anyo ni Bianca. Inisip niya ang imahe ni Bianca sa social media, ang mga post na puno ng life philosophy, ang mga larawang may maligayang ngiti, ang mga panawagan para sa tulong sa mga mahihirap. Minsan, gusto niyang paniwalaan na totoo iyon, ngunit habang tumatagal ang exposure niya, lalo niyang nararamdaman ang agwat sa pagitan ng imaheng iyon at ng totoong Bianca. Nang makabalik sa karinderya, tinanong niya ang may-ari kung may nagreklamo na tungkol sa customer na iyon. Bumuntong hininga ang may-ari at nagkuwento. Maraming beses na. Minsan, ang isang bagong staff ay pinagalitan dahil lang hindi sobrang lamig ang inumin. Ang isa pa ay nireport pa sa delivery app na walan ng incentives. Nalungkot si Don Rafi. Tinuruan niya ang kanyang anak na kung gusto mong malaman ang karakter ng isang tao, tingnan mo kung paano nila tinatrato ang service staff. Nang hapong iyon, umupo siya sa sulok ng karinderya, tinitingnan ang mga taong dumadaan. Sa kanyang isip, lumitaw ang imahe ni Gabo. Sinabi ni Gabo ng maraming beses na si Bianca ay may mabuting puso, nag-abuloy sa orphanage, nag-organisa ng charity events. Hindi niya iyon itinanggi, ngunit nagtanong siya sa sarili. Kung ang isang tao ay talagang mabuti, maaari ba silang maging napakalamig? Hindi niya hinahanap ang perfection, gusto lang niyang makakita ng kaunting simplicity, kaunting sincerity. Ngunit sa loob ng 3 magkakasunod na araw, ang tanging natanggap niya mula sa babaeng iyon ay distansya at kalamigan. Habang nag-iisip, tinawag siya ng may-ari. Sinabi niya na may urgent order, kailangang ihatid kaagad dahil may meeting ang customer. Nang tingnan niya ang address, nakilala niya agad ang pamilyar na pangalan. Bumuntong hininga siya, kinuha ang bag ng pagkain at umalis. Sa pagkakataong ito, may ibang mindset siya. Hindi na siya umaasa na makakita ng maganda. Gusto lang niyang tapusin ang kanyang trabaho. Nang dumating siya, bumukas ang pinto. Nakikipag-usap si Bianca sa telepono, ang boses niya ay banayad at matamis. Nakikipag-usap siya sa isang tao na, base sa narinig niya, ay ang kanyang anak. Narinig niya ang mga parirala tungkol sa dinner mamaya, ang excitement na makilala ang ama ni Gabo, ang pangako na siya ang magiging babaeng ipagmamalaki ni Gabo. Naramdaman ni Don Rafi ang bigat sa kanyang dibdib. Ilang minuto lang ang nakalipas, ang babaeng ito ay malamig sa kanya, ngunit ang boses niya ay nagbago ng lubusan nang makipag-usap kay Gabo. Napansin niya ang kontrast na iyon na parang isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. May mga bagay na hindi maipaliwanag, maaari lang maramdaman, at malinaw niyang naramdaman na ang damdamin ni Bianca ay hindi nagmumula sa sinseridad. Nang matapos ang tawag, lumingon siya. Nakita si Don Rafi na nakatayo pa rin. Sumimangot siya, inisang tono, sinabing, "Bakit nandyan ka pa?" Mahinahon siyang sumagot na naghihintay lang siya ng kumpirmasyon ng order.
Kinuha ni Bianca ang kanyang wallet, kumuha ng small change at itinapon sa mesa. Sinabing huwag na siyang magsukli. Ang tono ay walang empathy. Yumukod si Don Rafi at umalis ng tahimik. Ang pakiramdam ng kahihiyan ay hindi nagdulot ng galit, kundi ng lungkot. Lungkot dahil alam niya na kung ang kanyang anak ay talagang makikisama sa babaeng ito, ang kanyang buhay ay hindi magiging payapa. Pagbaba niya sa lobby, lumapit ang security guard. Sinabi niya na sikat si Bianca sa lugar dahil madalas magreklamo at bad makitungo sa mga service staff. Marami na siyang pinahirapan, ngunit walang naglakas loob na magsalita dahil sa takot na mawalan ng trabaho. Tahimik lang si Don Rafi, tumango. Sa kanyang puso, ang imahe ng babaeng iniidolo ng kanyang anak ay unti-unting gumuguho. Hindi siya galit, hindi siya gustong maghiganti. Naawa lang siya kay Gabo, isang binata na laging naniniwala sa kabutihan na ngayon ay napapaloob sa isang matamis na ilusyon. Nang gabing iyon, nang makabalik sa hotel, binuksan niya ang kanyang telepono. May text si Gabo, tinatanong kung nasaan siya, bakit hindi siya sumasagot sa tawag. Nag-text lang siya, sinabing busy siya sandali at magkikita sila mamaya. Wala siyang sapat na lakas ng loob na sabihin ang totoo. Natatakot siyang ang isang salita lang ay makakasakit sa kanyang anak. Si Gabo ay bulag na naniniwala kay Bianca. Naniniwalang siya lang ang nakakaintindi at nakikipag-share sa kanya. Ayaw niyang sirain ang pananampalatayang iyon ng padalos-dalos. Kailangan niya ng ebidensya, isang bagay na sapat na malakas upang makita mismo ng kanyang anak ang katotohanan. Umupo siya at nag-isip ng matagal. Sa loob ng 3 araw, ang bawat maliit na detalye ay naging puzzle piece sa painting na binubuo niya. Ang painting ay lalong nagiging malinaw, lalong nagdudulot ng sakit. Siguro tama siya sa simula pa lang, ngunit ayaw pa rin niyang maniwala. Nanalangin pa siya na sana ay mali siya, dahil kung tama siya, ang pinakanasaktan ay ang kanyang anak. Bago niya pinatay ang ilaw, nagsulat siya sa kanyang notebook, "Maaring matalino ang isang tao, maging matagumpay, mayaman, ngunit kung hindi niya alam kung paano makitungo ng mabuti, ang lahat ay isang fading layer of paint." Minsan, ang isang salamat ay sapat na upang ipakita ang dignidad ng isang tao. Isinara niya ang notebook, pinatay ang ilaw, ngunit hindi nakatulog. Sa kanyang isip, umaalingaw-ngaw pa rin ang matamis na boses ni Bianca nang makipag-usap siya kay Gabo. Ang boses na iyon ay malayo sa kung paano siya makitungo kay Don Rafi. Masyadong magkaiba. Alam niyang ang pagpapanggap ay madalas na nakatago ng napakatalino sa ilalim ng magagandang salita. Kailangan niyang ipagpatuloy ang plano. Kapag nakita niya ang pinakadulo ng katotohanan, malalaman niya kung ano ang gagawin upang iligtas ang kanyang anak mula sa trahedya na naghihintay. Nang sumunod na Miyerkules, nagising si Don Rafi nang hindi pa nagsisimula ang Maynila. Sa kanyang isip, ang plano ngayon ay mas malinaw kaysa kailanman. Alam niyang ang ginagawa niya ay maaaring makasakit sa kanyang anak, ngunit kung hindi niya ito gagawin, ang kahihinatnan ay magiging mas mabigat. Hindi siya naghahanap ng pagkakamali. Gusto lang niyang makita ang tunay na bagay kahit na masakit iyon sa kanyang puso. Nang dumating siya sa karinderya, nagbiro ang may-ari. "Siguro adik ka na sa trabaho na ito? Bakit ka nagvo-volunteer ng 3 araw na hindi napapagod?" Ngumiti lang siya. Sinabing malakas pa siya at gusto pa niyang magtrabaho ng kaunti. Walang nakakaalam kung gaano karaming pag-iisip ang nasa kanyang kalooban. Para sa kanya, ang bawat delivery ay hindi lamang pagkain, kundi isang piece sa kwento ng buhay ng kanyang anak. Ang umaga ay lumipas ng normal. Tumulong siyang maghanda ng pagkain, mag-record ng mga order, at mag-ayos ng mga delivery bags. Ang lahat sa karinderya ay unti-unting pinahahalagahan siya, tinitingnan siya bilang isang miyembro ng pamilya dahil sa kanyang kalmado at willingness na tumulong. Bandang 10:00, lumabas ulit ang pamilyar na order. Ang address pa rin, ang pangalan pa rin na hindi niya maiwasang mapansin. Sa pagkakataong ito, mas marami ang order ni Bianca kaysa sa dati, kasama ang drinks at dessert. Nahulaan niya na may bisita siya ngayon. Ibinigay ito ng may-ari kay Don Rafi, sinabing maingat siya dahil maselan ang customer na ito, may mga bisita raw. Tumango si Don Rafi, nagpasalamat
at umalis. Sa daan, inisip niya si Gabo. Sinabi ni Gabo na si Bianca ay perpekto may pinag-aralan, stylish, financially independent at may compassion. Hindi siya tutol, ngunit naniniwala siya na ang tunay na perfection ay dapat makita sa kung paano nabubuhay ang isang tao araw-araw sa pinakamaliit na bagay. Dahil ang karakter ay hindi nasa salita, kundi nasa pagkilos. Naalala niya ang mga mayayaman na marunong yumukod upang magpasalamat sa waiter at nakita niya rin ang mga walang-wala ngunit humahamak sa iba. Umaasa lang siya na ang babaeng pinili ng kanyang anak ay kabilang sa unang grupo. Nang dumating siya sa building, napansin siya ng security guard at umiling ng kaunti. Sinabing, parang busy si Ma'am Bianca ngayon. Maraming tao ang lumalabas at pumapasok mula pa kaninang umaga. Ngumiti lang siya, nagpasalamat at nagpatuloy. Nang makarating siya sa kondo, narinig niya ang tunog ng musika mula sa malayo, kasabay ng tawanan at usapan ng ilang babae. Ang boses ni Bianca ay prominent, malinaw at tiwala. Tumayo siya sa harap ng pinto at nagring ng doorbell. Matapos ang ilang sandali, bumukas ang pinto. Lumabas si Bianca, nakasuot ng designer sportswear, nakatali ng maayos ang buhok, ang mukha ay may bahagyang makeup ngunit matalim. Sa loob, 3 iba pang babae ang nakaupo, lahat ay elegantly dressed. Sa mesa, may alak at appetizers na. Tumingin siya kay Don Rafi, sumenyas na ilagay ang pagkain at nagsalita sa loob, dumating na ang pagkain. Isa sa grupo ang lumingon, mapanukso ang tono. Nagtanong kung iyon ba ang karinderya na laging delivery niya. Tumawa si Bianca at sumagot na ordinary lang iyon, pero mabilis ang delivery at okay lang kapag busy. Tumawa ng malakas ang lahat. Tahimik lang si Don Rafi. Nang tanggapin ni Bianca ang order, walang pakialam ang kanyang tingin. Nagbigay siya ng pera, nang hindi man lang nagbilang, sinabing kung may mali, huwag nang maulit sa susunod. Tumango si Don Rafi, umalis. Ang kanyang puso ay sumikip. Sa likod niya, nagpatuloy ang usapan at narinig niya na pinag-uusapan nila ang tungkol sa dinner mamayang gabi, ang pamanhikan. Tinawanan siya ng isa, tinanong kung kinakabahan ba siya. Tumawa si Bianca at sumagot na hindi dahil ang lahat ay nasa kanyang kamay na. Idinagdag niya na kung magiging smooth ang lahat, pirmahan na lang ang marriage contract at ang kanyang buhay ay papasok sa isang bagong kabanata. Ang mga salitang iyon ay nagpabigat sa puso ni Don Rafi. Bawat salita ay parang kutsilyo malamig at walang hiya. Hindi niya alam kung dapat siyang maniwala sa narinig niya. Ang babaeng mahal ng kanyang anak, ang babaeng laging sinasabi ni Gabo na nabubuhay para sa iba, ay nagsalita ng ganoong kalkulasyon sa harap ng kanyang mga kaibigan. Alam niyang sapat na ang nakita niya, ngunit gusto pa rin niyang manatiling kalmado. Siguro ang mga tao ay nagpapakita ng kanilang tunay na sarili kapag iniisip nilang walang nakakakita. Nang bumaba siya sa lobby, ngumiti ang security guard, nagtanong kung mas madali ba ngayon. Sumagot lang siya na normal lang. Umiling ang guard, sinabing iniiwasan ng ibang delivery riders ang kondo na iyon dahil sikat si Bianca sa pagiging maselan at mapagreklamo. Nagpasalamat lang siya ng mahinahon. Sa kanyang puso, ang lahat ng puzzle pieces ay nabuo na sa isang kumpletong larawan. Nang tanghali, bumalik siya sa karinderya, tahimik na nakaupo sa sulok. Tinanong ng may-ari kung bakit parang pasan niya ang mundo. Sinabi lang niya na pagod siya. Pagkatapos, humingi siya ng early leave, sinabing gusto niyang mag-isip ng kaunti. Umalis siya sa karinderya, naglakad sa paligid ng neighborhood, pinag-iisipan ang lahat. Naiintindihan niya na hindi niya maaaring itago ito magpakailanman. Ngunit kung sasabihin niya agad, hindi maniniwala ang kanyang anak. Iisipin ni Gabo na mapamintas siya, luma, at hindi nakakaintindi sa mga kabataan. Kailangan niyang maghanap ng paraan upang makita mismo ni Gabo ang katotohanan. Nang makabalik sa hotel, matagal siyang nakaupo. Tumunog ang telepono mensahe mula sa kanyang anak. Sinabi ni Gabo na busy si Bianca sa kanyang mga kaibigan ngayong gabi, kaya bukas na lang sila magche-check ng lugar para sa engagement party. Nagpadala pa siya ng larawan ni Bianca na nakangiti. Ang caption, masayang masaya siya. Kita mo, Tay? Tiningnan niya ang screen. Ang mga mata ni Bianca sa larawan ay maliwanag, ang labi ay perpektong nakangiti. Ngunit ngayon,
Nakita niya lang na iyon ay ang ngiti ng isang magaling umarte. Nang hapon, tumawag siya sa kanyang matandang kaibigan, humingi ng isang maliit na pabor. Sinabi niya na kailangan niyang i-check ang hallway camera system ng condo building kung saan siya nag-deliver. Ang kaibigan ay dating nagtrabaho sa real estate management. Sinabing tutulungan niya siya. Wala siyang intensyong gumawa ng maling bagay. Gusto lang niyang panatilihin ang ebidensya. Masakit isipin na kailangan niyang gumamit ng ganoong paraan. Ngunit kung walang ebidensya, hindi maniniwala ang kanyang anak. Nang gabing iyon, nagsulat siya sa kanyang notebook. Araw 5. Ang lahat ay malinaw. Nagsalita siya tungkol sa kasal bilang isang paraan ng pag-angat sa buhay. Siguro, kailangan itong makita mismo ng aking anak upang maintindihan. Tumigil siya sa pagsulat, tumingala, at naramdaman ang bigat sa kanyang lalamunan. Ang isang bahagi niya ay ayaw pa ring maniwala dito. Gusto pa ring umasa na baka nagkataon lang, biro lang. Ngunit naalala niya ulit ang paraan ng pakikitungo ni Bianca sa delivery man. Ang tawanan niya kasama ang mga kaibigan nang banggitin niya ang yaman ng pamilya. Alam niya na hindi maaaring coincidence ang mga iyon. Ang gabi ay lumipas nang hindi siya natutulog. Inisip niya si Gabo, si Bianca, ang bukas, at ang paparating na dinner para sa pamanhikan. Alam niya na kapag dumating ang sandaling iyon, ang lahat ng katotohanan ay maglalantad sa sarili nito. Hindi niya kailangang magsalita. Tahimik lang siya at hahayaang mangyari ang lahat. Ang mga tao ay maitatago lamang ang kanilang tunay na sarili kapag hindi sila nasusubok. Ngunit kapag dumating ang pagsubok, ang lahat ng fakades ay magbabagsak. Naniniwala siya doon at sa kanyang puso, mayroon pa ring alalahanin kapag lumabas ang katotohanan, sapat ba ang lakas ng kanyang anak upang harapin ito? Kinabukasan, tahimik na nakaupo si Don Rafi sa harap ng bintana ng hotel. Ang mahinang liwanag ay tumagos sa makapal na kurtina. Sa kanyang puso, mayroong isang hindi maipaliwanag na bigat na parabang ang mangyayari ngayon ay magsasara sa buong paglalakbay na tahimik niyang dinaanan sa halos isang linggo. Alam niyang ngayong gabi, formal na ipakikilala ng kanyang anak ang kanyang nobya sa kanyang ama sa isang marangyang restaurant sa gitna ng Maynila. Si Gabo ay excited sa pagpupulong na iyon, samantalang si Don Rafi ay nagbibilang ng oras na may pakiramdam ng kalungkutan at pangamba. Nakita na niya ang kailangan niyang makita, nasaksihan ang mga bagay na hindi niya inakala na mangyayari sa kanyang magiging manugang, at ngayon, mayroon na lamang siyang isang bagay na dapat gawin, hayaan ang lahat na lumabas sa harap mismo ng kanyang anak. Ang umaga ay lumipas ng mabagal. Sinubukan niyang mag-focus, ngunit ang kanyang isip ay umiikot sa maraming pag-iisip. Inisip niya ang tungkol sa nakaraang gabi, nang ipadala sa kanya ng kanyang kaibigan ang copy mula sa building camera system. Naroon ang clip na nagpapakita kay Bianca na nakikipagtalo sa delivery man, ang masasamang salita, ang mapanghamak na tono, at ang mayabang na stance na hindi niya malilimutan. Ang lahat ay malinaw na ngayon. May ebidensya siya sa kanyang kamay, ngunit ayaw pa rin niya itong gamitin. Naniniwala siya na may mga katotohanan na kung patutunayan sa salita ay makakasakit lamang. Mas mabuti na ang mga taong involved ay makakita at humarap mismo, sa ganoong paraan lang magiging malalim ang aral. Umupo siya at nag-isip ng matagal. Pagkatapos, tumawag siya sa kanyang secretary sa Amerika. Sinabing mananatili siya sa Pilipinas ng kaunti pang oras. Nagulat ang secretary, ngunit sinabi lang niya nang maikli na may family business siya. Pagkatapos, pinatay niya ang telepono, sumandal sa upuan, at bumuntong hininga. Alam niyang ang katandaan ay nagdadala ng kalmado, ngunit nagdudulot din ng mas malaking sakit kapag nasasaksihan mo na malapit ng madapa ang iyong anak. Si Gabo ay ang kanyang nag-iisang pinagmamalaki. Siya ay matalino, may ambisyon, mabait, ngunit kulang sa karanasan sa pagtingin sa mga tao. Siguro dahil sobrang iningatan siya mula noong bata pa, hindi pa niya nalasahan ang kasamaan, kaya laging naniniwala si Gabo sa mga magagandang bagay na ipinapakita ng iba. Malapit ng magtanghali, tumunog ang telepono. Tumawag si Gabo, masaya ang tono. Tinanong niya kung handa na ba si Don Rafi para sa gabi at sinabing nagpa-reserve na siya sa restaurant na gusto ni Bianca. Idinagdag pa niya
na si Bianca ay naghanda ng isang maliit na regalo para kay Don Rafi upang ipakita ang paggalang niya sa kanyang magiging father-in-law. Nakikinig lang si Don Rafi, walang sinabing marami, binati lang ang kanyang anak ng isang masayang araw. Nang matapos ang tawag, nakaupo pa rin siya. Iniisip ang tungkol sa regalo at nagtatanong sa sarili kung gaano kalaki ang sinseridad doon. Pagdating ng hapon, lumabas siya, dumaan sa isang pamilyar na tailor shop upang ayusin ang kanyang suit. Nagulat ang matandang tailor nang makita siyang bumalik, masaya at bago. Nag-usap sila ng kaunti tungkol sa mga taon bago siya umalis sa Pilipinas. Ngumiti si Don Rafi at sinabing, maraming nagbago, tanging isang bagay lang ang hindi ang puso ng tao ay laging ang pinakamahirap hulaan. Umalis siya sa tailor shop, hindi na pumunta sa iba pang lugar. Bumalik sa hotel, binuksan ang maleta, kinuha ang kanyang lumang wristwatch at ang silver-framed glasses. Gusto niyang panatilihin ang isang simpleng imahe, hindi nagpapakita. Dahil ngayong gabi, hindi siya ang mayamang businessman, kundi isang ama lang na makikipagkita sa taong makakasama ng kanyang anak sa kanyang buhay. Nang mag-alas, 7, pumasok siya sa restaurant. Marangya ang lugar, mainit ang golden lights, mahina ang musika. Ang receptionist ay nakilala siya, yumukod, at dinala siya sa reserved table sa sulok. Ang kanyang anak at si Bianca ay naghihintay na. Tumayo si Gabo, nagbigay ng isang malaking ngiti. Masayang tinawag ang kanyang ama. Tumayo rin si Bianca, ang kanyang mukha ay may tiwalang ngiti. Tiningnan niya sila, nakita niya ang imahe niya at ng kanyang yumao na asawa sa kanyang lumang alaala, ngunit mabilis niyang pinigilan ang kanyang emosyon. Mahina siyang tumango, umupo, at nagsimula ang hapunan na alam niyang magbabago sa lahat. Sa buong hapunan, madaldal si Bianca, ang kanyang boses ay puno ng tiwala at charm. Nagkwento siya tungkol sa kanyang trabaho, tungkol sa kanyang mga charity projects, tungkol sa kanyang mga biyahe sa ibang bansa, tungkol sa kanyang pananampalataya sa pag-ibig at pag-share. Matatalino niyang inikot ang usapan na nagpatuloy sa pagngiti ng kanyang anak. Ngunit si Don Rafi ay tahimik lang. Bawat salita ni Bianca, ikinumpara niya sa mga nakita niya noong nakaraang linggo. Nakita niya ang dalawang ganap na magkasalungat na imahe. Tiningnan niya kung paano ngumiti si Bianca, kung paano niya binanggit ang mga mahihirap na may tono ng awa kaysa sa paggalang, kung paano niya matalinong ipinakita ang kanyang kaalaman. Ang lahat ay perpektong inayos, tulad ng isang performance. Nang maihatid ang main course, mahinahon siyang nagtanong. Kalmado ang tono na parabang nagpapausap lang siya. Sinabi niya na nitong mga nakaraang araw, marami siyang nakilalang mga service workers, nakita niya kung gaano sila kahirap ngunit masaya pa rin. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang tingin ni Bianca sa mga taong iyon. Huminto si Bianca ng kaunti, ngumiti ng pilit, sinabing kailangan ng bawat lipunan ng iba't ibang workers. Ang mahalaga, alam mo kung nasaan ang iyong lugar at ginagawa mo ang bagay na nababagay sa iyo. Ang boses na iyon ay malumanay, ngunit naglalaman ng isang bagay na nagpabigat sa dibdib ni Don Rafi. Tumango siya, walang idinagdag. Tiningnan lang niya ang kanyang anak. Hindi napansin ni Gabo ang anumang kakaiba, ngumiti lang at sumang-ayon na tama si Bianca. Bumuntong hininga ng tahimik si Don Rafi. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya sa paligid, tinanong ang waiter kung maaari bang mag-order ng takeout dito. Nag-alangan ang waiter, ngunit sinabi ni Don Rafi na gusto lang niyang mag-order ng ilang ordinaryong pagkain, hindi para sa sarili niya, kundi para subukan lang. Nagulat ang kanyang anak at biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Bianca. Kinuha ni Don Rafi ang kanyang telepono, nag-dial ng pamilyar na numero, nagsalita ng mahina. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Sinabi niya sa kanyang anak na nag-order lang siya ng pagkain sa isang karinderya na aksidente niyang nakilala at ipapadeliver niya rito. Tahimik si Bianca, ang kanyang tingin ay balisa. Sa paghihintay, naging mabigat ang hangin. Sinubukan ng kanyang anak na panatilihin ang usapan, ngunit hindi na nakarinig si Don Rafi ng malinaw. Sa kanyang isip, ang mga salita lang ni Bianca. Ilang araw na ang nakakaraan ang nananatili ang mapagmataas na mga salita. Ang tawanan kasama ang mga kaibigan nang banggitin niya ang tungkol sa pag-angat ng buhay matapos ikasal. Ang lahat ay parang isang slow-motion film sa kanyang isip. Pagkatapos, narinig niya ang staff
na nagsasabing dumating na ang delivery man. Lumingon siya kay Bianca, kalmado ngunit matalim ang tingin. Tinanong kung gusto niyang makilala ang delivery man dahil sobrang masipag daw siya at kilala niya. Umiling si Bianca, ngumiti ng pilit, sinabing hindi na kailangan. Ngunit sumenyas na si Don Rafi sa staff na papasukin ang delivery man. Ang delivery man ay pumasok, dala ang pamilyar na bag ng tapsilog. Wala nang iba kundi ang staff ng karinderya kung saan nagtrabaho si Don Rafi ilang araw na ang nakakaraan. Ngumiti si Don Rafi, sinabing ilagay ang pagkain sa mesa. Si Bianca ay natigilan, sinubukan niyang panatilihin ang kanyang composure. Nang umalis ang delivery man, binuksan ni Don Rafi ang bag, kinuha ang isang nakatuping papel. Inilagay niya ito sa mesa, mabagal at mabigat ang kanyang boses. Sinabi niya na iyon ay ang copy mula sa kamera ng condo building ni Bianca, naglalaman ng isang clip na sa tingin niya ay dapat makita ng lahat. Ang kanyang anak ay naguguluhan, si Bianca ay namutla. Kinuha ni Don Rafi ang kanyang telepono, binuksan ang video, lumabas ang malinaw na imahe. Si Bianca na sumisigaw, ang malamig na tingin, ang mabigat na tono, at ang naglalarong delivery man na nakatayo sa harap niya. Tahimik ang buong mesa. Nakatitig ang kanyang anak sa screen, tigil ang kanyang mukha. Tumingala si Don Rafi, ang kanyang tingin ay kay Bianca. Wala siyang sinabi pa. Bawat segundo ay tila isang buong buhay. Nang matapos ang video, mahinahon siyang nagsalita. Siguro, ang aking anak na ang dapat magdesisyon. Si Bianca ay nauutal, sinubukang magpaliwanag na misunderstanding lang iyon, na sobrang stress lang siya sa trabaho, ngunit hindi sumagot si Don Rafi. Tiningnan siya ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya at pagkabigla. Nang humingi ng paalam si Bianca, kalmado pa rin ang boses ni Don Rafi, sinabing walang sinisisi sa kanya. Umaasa lang siyang maintindihan niya na may mga pagkakamali sa buhay na hindi kayang ayusin ng sorry. Umalis siya sa mesa, nag-iwan ng isang mabigat na atmosphere. Tiningnan ni Don Rafi ang kanyang anak, nakita niya na namumula ang mga mata ni Gabo, nakakuyom ang kanyang labi. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Gabo, mahinang nagsalita, ang sakit ngayong gabi ang magiging aral mo bukas. Walang sinabi si Gabo. Tumango lang siya, nakatingin ng matindi sa pinto, kung saan lumabas si Bianca. Nang gabing iyon, nang makabalik sa hotel, matagal siyang nakaupo. Ang kanyang puso ay sumasakit ngunit gumaan din. Alam niyang lilipas ang lahat, ngunit ang sugat sa puso ng kanyang anak ay baka matagal bago gumaling. Gayunpaman, naniniwala siya na ang isang binata ay magiging tunay na mature kapag natutunan niyang kilalanin kung ano ang mahalaga sa isang tao, hindi ang panlabas na anyo o kasikatan. At sa katahimikan ng gabi, naramdaman niya na nagawa niya ang isang bagay na dapat gawin ng sinumang ama, gaano man ito kasakit protektahan ang kanyang anak mula sa sarili niyang pagkabulag. Matapos ang hapunan na puno ng katahimikan, ang lahat ay tila natapos na. Ngunit para kay Don Rafi, ang kuwento ay nagsisimula pa lang. Alam niyang ang katotohanan ay maaaring lumabas sa loob ng ilang minuto, ngunit para matanggap ito ng kanyang anak, para maging kalmado ang puso ni Gabo, at tignan ang lahat, kailangan pa ng mas maraming oras. Nang gabing iyon, hindi siya umuwi sa hotel agad. Nanatili sila ni Gabo sa kotse ng matagal, walang sinasabi ang mag-ama sa isa't isa. Maliwanag pa rin ang Maynila sa labas, patuloy pa rin ang mga tao, ngunit sa espasyo, naramdaman niya ang bigat na bumabalot sa kanilang dalawa. Hindi niya sinisi ang kanyang anak, hindi rin siya natuwa na siya ang tama. Sa kanyang puso, mayroon lang matinding awa na parang isang ulan na ayaw tumigil. Kinabukasan, mas huli siyang nagising kaysa sa dati. Sunod-sunod ang tawag mula sa kanyang anak. Ang boses ni Gabo ay pagod at paos matapos ang isang gabing walang tulog. Sinabi niya na sobrang nag-isip siya, na hindi siya makapaniwala na ang taong mahal niya ay makakagawa ng masama sa iba. Hindi siya sumali sa usapan. Tahimik lang siyang nakinig. Sinabi ni Gabo na tinawagan niya si Bianca, gustong makipag-usap ng prangkahan, ngunit umiiwas si Bianca. Walang sagot ang mga text, rejected ang mga tawag. Nakinig si Don Rafi nang hindi nagulat. Kapag humaharap sa pagkakamali, ang malalakas ay umaamin, ang mahina ay pinipiling tumakas. Alam niyang si Bianca
ay kabilang sa pangalawang uri. Buong araw, hindi pumunta si Gabo sa company. Alam ni Don Rafi na ang kanyang anak ay nasa pinakamahirap na yugto ang yugto kung saan ang reason at emotion ay nag-aaway at ang tao ay gusto lang maglaho. Naranasan niya iyon, kaya hindi niya minamadali o pinapayuhan ng marami. Alam niya na ang bawat salita ngayon ay magpapalalim lamang ng sugat. Sa halip, nag-text siya ng maikli. Kapag handa ka na, narito lang ako. Nakita agad ang mensahe, ngunit walang sagot. Ibinaba niya ang telepono at bumuntong hininga. Sa kanyang puso, naroon pa rin ang imahe ni Bianca kagabi, ang putlang mukha, ang gulat na tingin nang makita ang video, ang mga labi na sumusubok magsalita ngunit hindi makapagtanggol sa sarili. Hindi siya nagagalit, nalulungkot lang siya para sa isang kabataan na hinayaan ng kasakiman at ilusyon na takpan ang mabuting puso niya. Nang tanghali, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kakilala na nagtatrabaho sa legal field. Iyon ang lawyer na nakatira sa parehong building ni Bianca. Sinabi ng lalaki na matapos kumalat ang video sa internal management, maraming tao sa kondo ang nag-usap-usap. Hindi sila nagulat dahil sikat si Bianca bilang isang difficult customer. Idinagdag pa ng lawyer na hindi ito ang unang beses na gumawa siya ng mga nakakasakit na kilos sa iba. Ang kaibahan lang, sa pagkakataong ito, ang taong nainsulto ay ang taong itinadhana na yuyuko siya. Tahimik lang si Don Rafi ng matagal. Ang irony ng buhay ay minsan dumarating ng biglaan na walang sino man ang umaasa. Pagdating ng hapon, dumating si Gabo upang makita ang kanyang ama. Ang mukha niya ay haggard, ang tingin ay nalilito pa rin. Umupo siya at nagsalita ng mahina na gusto niyang mas maintindihan. Tinanong niya ang kanyang ama kung bakit niya iyon ginawa. Bakit hindi niya sinabi ng mas maaga? Bakit niya hinayaang lumayo ang lahat? Tiningnan siya ni Don Rafi, kalmado ngunit mainit ang boses. Kung sinabi ko, maniniwala ka ba? Iisipin mong mapamintas ako, luma at hindi nakakaintindi sa mga kabataan, di ba? Hindi sumagot si Gabo, yumuko lang. Nagpatuloy si Don Rafi ng mas banayad. May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng salita, makikita lamang sa mata. Nang makita mong sinubukan niyang ipayuko ang tao, ano ang naramdaman mo? Mahina ang sagot ni Gabo. Pausang boses. Natakot ako. Hindi ko naisip na kaya niya iyon. Akala ko, tsismis lang ang lahat. Tumahimik sila ng matagal. Pagkatapos, ikinuwento ni Don Rafi ang lahat ng ginawa niya sa nakaraang linggo, ang pagpunta sa karinderya, ang pagpapanggap bilang delivery man, ang personal na pagsaksi kung paano nakitungo si Bianca sa iba. Nagsalita siya sa isang kalmadong tono, walang idinagdag, walang panghuhusga. Nakinig si Gabo sa bawat salita na parang isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Hindi siya makapaniwala, ngunit ang mga detalye ay sobrang tugma na imposibleng tanggihan. Sa huli, mahina siyang nagsalita na para bang kinakausap ang kanyang sarili. Minahal ko ang isang taong hindi ko naman pala talaga naiintindihan. Hindi sumagot si Don Rafi. Binigyan lang niya ang kanyang anak ng isang maliit na papel na sinulat niya kagabi. Isang pangungusap lang ang nakasulat doon. Ang pag-ibig ay hindi ang pagtingin sa gusto mo, kundi ang pagtanggap sa kung ano ang mayroon ka. Nang gabing iyon, nagpadala si Gabo ng maikling mensahe sa kanyang ama. Nakipag-break na ako. Salamat, Tay. Binasa niya ito. Hindi masaya, hindi malungkot. Gumaan lang ang kanyang pakiramdam, na parang tumila na ang ulan matapos ang sunod-sunod na maiinit na araw. Alam niyang lilipas ang sakit na ito. At kapag lumipas na, mas magiging mature ang kanyang anak. Ngunit para kay Bianca, ang lahat ay tapos na. Makalipas ang 2 araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kaibigan sa media. Sinabi ng kaibigan na nasuspend si Bianca sa trabaho matapos kumalat ang video. Maraming brands ang nag-pull out ng contract. Naglaho siya sa social media, binura ang lahat ng glamorous na larawan, hindi na lumalabas. May nagsabing depressed daw siya. May nagsabi namang nagsisimula siyang muli, nagtuturo sa mga bata sa isang province. Nang marinig niya ito, bumuntong hininga lang siya. Hindi dahil natutuwa siya, kundi dahil nanghihinayang. Kung tinigil niya lang ng mas maaga, baka iba ang lahat. Ngunit ang buhay ay fair. Kung ano ang itinanim mo, iyon din ang aanihin mo, maaga o huli. Isang hapon, nakipagkita si Gabo sa kanyang ama. Mas kalmado na ang itsura.
Sinabi niya na nagbakasyon siya ng ilang araw upang mag-isip at gusto niyang manatili sa tabi ng kanyang ama ng mas matagal. Tumango si Don Rafi, walang tanong. Ang mag-ama ay nag-inom ng tea, nag-usap tungkol sa trabaho, tungkol sa kanyang mga araw sa Amerika, tungkol sa ina ni Gabo. Sinabi ni Gabo na hindi niya kailanman naintindihan kung bakit ang kanyang ama ay sobrang tahimik sa buhay, ngunit ngayon, naiintindihan na niya. Ang yaman ay hindi nagdadala ng kapayapaan. Tanging ang kapayapaan sa isip ang nagpapagaan sa buhay. Ngumiti si Don Rafi. Sinabing, nagsisimula ka ng maintindihan ang buhay at sapat na iyon. Nang gabing iyon, nagpadala si Gabo ng maikling text sa kanyang ama. Tay, gusto kong ibalik mo ang tapsilog na in-order mo kagabi. Babayaran ko ang delivery fee at tip sa karinderya. Alam ni Don Rafi na ang kanyang anak ay nagpapagaling. At ang simpleng pagkilos na iyon ay nagpakita na ang aral ay naging malalim. Makalipas ang isang linggo, umalis si Don Rafi sa hotel. Bumalik sa maliit na apartment sa BGC na inupahan ni Gabo para sa kanya habang siya ay nasa Pilipinas. Pinili niyang manatili ng mas matagal, hindi nagmamadali na bumalik sa Amerika. Gusto niyang tignan ang kanyang anak ng mabuti, tiyakin na nagsasara na ang lahat ng sugat. Sa sumunod na mga araw, regular na pumasok si Gabo sa trabaho. Hindi niya binabanggit ang nakaraan, si Bianca o ang cancelled pamanhikan. Gabi-gabi, dumadaan siya para makipaghapunan sa kanyang ama. Nag-uusap tungkol sa maliliit na bagay na para bang walang nangyari. Naiintindihan ni Don Rafi na iyon ang paraan ng kanyang anak sa pagpapagaling pinipili niyang manahimik upang makalimutan at iginalang niya iyon. Isang gabi, sinabi ni Gabo na ang kanilang company ay nag-sign ng isang malaking contract at nagpaplano siyang maglunsad ng isang free vocational training program para sa mga less privileged youth. Tinanong ni Don Rafi kung bakit niya naisip iyon. Sumagot lang si Gabo na gusto niyang gumawa ng isang bagay upang mabigyan ng pagkakataon ang mga less fortunate na magbago ng kanilang buhay. Tiningnan siya ni Don Rafi. Ang kanyang mga mata ay tahimik, ngunit puno ng hindi maitagong emosyon. Sa sandaling iyon, nakita niya na ang mga bitak sa puso ng kanyang anak ay inaayos ng kabutihan. Alam niya na matapos ang pagkatisod na iyon, mas malalim na ang pagkakaintindi ni Gabo sa halaga ng tao at pagpapakumbaba. Ang balita tungkol kay Bianca ay nakarating sa kanya pagkatapos ng ilang sandali. Isang kakilala ang nagpadala ng tip na nag-resign siya sa kanyang lumang company, lumipat sa North upang manirahan kasama ang kanyang pamilya. Sa social media, ang kanyang mga accounts na puno ng glamorous na larawan ay nabura na. May nagsabing nag-start over daw siya, nagtuturo sa mga bata sa probinsya. Hindi siya nag-imbestiga, tumango lang siya ng mahina. Kung totoo iyon, nasa tamang landas siya. Hindi niya kailanman hinangad na may magbayad ng karma. Umaasa lang siya na kapag napagtanto ng mga tao ang kanilang pagkakamali, marunong pa rin silang bumalik. Ang pagkatisod ay hindi nakakatakot, ang hindi pagtayo ang nakakatakot. Ang sumunod na mga araw, ginugol niya sa pagbabasa, pakikipagkita sa ilang matatandang kaibigan at madalas na pagbisita sa mga karinderya at mga ordinaryong kainan. Inobserbahan niya kung paano nabubuhay ang mga tao, kung paano sila nag-uusap, kung paano sila nakikitungo sa isa't isa. Minsan, nakaupo siya sa isang maliit na roadside eatery, tinitingnan ang isang mag-asawang nagbebenta ng mami at pares na nagtatrabaho ng masipag. Nakita niya roon ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera, pagkakaisa at kabutihan. Naalala niya ang kanyang mga unang taon sa Amerika. Nang siya at ang kanyang asawa ay nagsimula rin sa isang maliit na kusina, ang kanilang mga kamay ay puno ng flour, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng init. Ang kanyang asawa ay matagal nang namatay, ngunit ang mga alaala sa kanya ay ang ilaw na nagpapatuloy sa kanyang buhay hanggang ngayon. Isang hapon, bumisita siya sa company ni Gabo. Busy si Gabo sa isang meeting, ngunit lumabas pa rin upang batiin ang kanyang ama. Ang mga staff sa company ay bumati sa kanya ng may paggalang. Napansin niya na si Gabo ay hindi lang minamahal dahil siya ang kanyang anak, kundi dahil sa kung paano siya makitungo sa lahat. Ngumiti si Don Rafi. Naintindihan na ang kanyang anak ay ganap ng mature. Ang pagkatisod ay naging pinakamahalagang regalo. Nang hapong iyon, habang nagiinom ng coffee ang mag-ama malapit sa Manila Bay,
Sinabi ni Gabo na nakilala niya ang isang bagong babae ang nagtatrabaho sa coffee shop na iyon. Hindi siya glamorous, hindi sikat, ngunit lagi siyang nakangiti kapag may pumasok na customer. Laging sinishare niya ang mga extra pastries sa mga homeless na nakaupo sa labas. Sinabi ni Gabo na hindi siya sigurado kung pag-ibig iyon, ngunit kapag tinitingnan niya ang babae, nararamdaman niya ang kapayapaan. Nakinig si Don Rafi, mahina siyang tumango. Kapayapaan iyon ang hinahanap ng mga tao sa buong buhay nila. At kapag natagpuan, hindi ito laging may kasamang glamour. Nang gabing iyon, binuksan niya ang kanyang laptop at nag-compose ng letter sa board of directors ng kanyang company sa Amerika. Sinabi niya sa kanila na i-launch ang isang scholarship program para sa mga anak ng service workers sa Pilipinas, una sa mga delivery riders, house helpers, cleaners. Gusto niyang bigyan ng chance ang mga batang iyon na makapag-aral, mangangarap ng mas magandang kinabukasan. Nang pindutin niya ang send, gumaan ang kanyang loob. Naramdaman niya na sinara niya ang isang lumang kabanata at binuksan ang isang bagong landas kung saan ang lahat ng sugat ay ginawang kabutihan. Kinabukasan, binisita niya ang karinderya kung saan siya nagtrabaho. Masayang-masaya ang may-ari. Umupo siya, kumain ng tapsilog tulad ng dati, at palihim na nagbigay ng malaking halaga ng pera sa karinderya para ayusin ang kusina at bumili ng bagong delivery motorcycle. Sinabi niya na regalo iyon para sa mga masisipag na worker dahil karapat-dapat silang mas mahusay na pagtrato. Ang may-ari ay naantig hanggang sa umiyak. Ngumiti lang si Don Rafi, sinabing ginawa lang niya ang dapat niyang gawin. Pagkatapos, tahimik siyang umalis. Nag-iwan ng mga tawag ng pasasalamat. Pag-uwi, dumaan siya sa sementeryo at nagsindi ng insenso para sa kanyang asawa. Ikinuwento niya sa kanya ang lahat mula sa pagpapanggap bilang delivery man hanggang sa confrontation kay Bianca at kung paano nagbago si Gabo. Mahina siyang nagsalita. Kung buhay ka pa, tiyak na ipagmamalaki mo siya. Nagpalaki tayo ng isang anak na marunong tumayo mula sa pagkatisod, na marunong magmahal ng tao sa puso, hindi sa mata. Sa hangin ng hapon, ang amoy ng insenso ay sumama sa amoy ng bagong putol na damo. Tahimik at payapa ang kanyang puso. Nang gabing iyon, tumawag si Gabo. Masaya ang boses niya. Sinabi niya na niyaya niya ang babae sa coffee shop na magsine. Tumanggi ito ng mahinahon, sinabing busy pa siya, ngunit nangako ng next time. Tumawa si Gabo, sinabing sa kanyang ama, "Sa tingin ko, dahan-dahan lang ako ngayon, tay." Ngumiti si Don Rafi. Sumagot ng banayad, "Dahan-dahan, ngunit sigurado, anak. Dahil ang pag-ibig ay hindi kailangang tumakbo, kailangan lang ng parehong direksyon." Tahimik ang mag-ama ng sandali. Pagkatapos, sinabi ni Gabo, "Salamat, tay." Hindi siya nagtanong kung bakit. Sinabi lang niya, "Alam ko." Ang sumunod na mga araw, ginugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa pagkumpleto ng scholarship fund. Kamay ng manggagawa ang pangalan na pinili niya upang alalahanin ang mga taong nagtatrabaho sa pamamagitan ng kanilang pawis ngunit bihirang makita. Hiniling niya kay Gabo na maging representative sa Pilipinas upang patakbuhin ang program. Agad pumayag si Gabo, sinabing iyon ang pinakamahusay na paraan upang suklian ang kabutihan ng kanyang ama. Nang maganap ang launching ceremony, maraming reporter ang nagtanong sa kanya kung bakit niya pinili ang target group na iyon. Sumagot lang siya, dahil sila ang nag-aangat sa buhay na ito na walang nakakakita. Ang sagot ay nagpatahimik sa buong hall at pagkatapos ay pumalakpak ang lahat. Makalipas ang ilang buwan, umalis si Don Rafi sa Pilipinas, bumalik sa Amerika. Hinatid siya ni Gabo sa airport. Wala nang lungkot tulad ng dati, kundi matatag na tiwala. Alam niya na ang kanyang anak ay sapat ng matanda upang lakaran ang sarili niyang landas. Sa flight, tiningnan niya ang nagliliwanag na Maynila sa ibaba. Sa kanyang puso may kapayapaan. Ang pagbabalik na ito ay hindi lang niya nahanap ang katotohanan, kundi nahanap niya rin ang kahulugan ng kanyang sariling buhay. Maraming taon pagkatapos noon, kapag matanda na siya, sa tuwing naaalala niya, sinasabi pa rin niya na iyon ang pinakamahalagang panahon ng kanyang buhay. Dahil salamat doon, naintindihan niya na ang bawat sugat ay maaaring maging pagkakataon para sa isang tao na maging mas mahusay kung matututo sa sakit, sa halip na tumakas. Hindi niya kailanman binanggit muli ang pangalan ni Bianca
o ang pagkatisod ng kanyang anak. Ikinuwento lang niya sa iba ang kwento tungkol sa isang ama na nagsuot ng delivery uniform upang makita ang puso ng tao. At tinapos niya ito sa isang pangungusap na nagpapatigil sa lahat. Ang isang tao ay maaaring maging marangya, mayaman o sikat. Ngunit kung hindi siya marunong yumukod sa kabutihan, ang lahat ay walang kabuluhan. Ang tunay na halaga ng isang tao ay wala sa kung ano ang pag-aari niya, kundi sa kung paano siya makitungo sa iba kapag walang nakakakita.